gawa ng Diyos. Magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa naman ay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa aking kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, "Guro, wag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon," at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. It's Easter Tuesday. Bahagi pa rin po ng oktabo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Panahon na ating inaani, sinasamsam at pinagpapasalamat ang maraming biyaya na ipinagtagumpay ng Panginoong Jesus sa atin. Sabihin po natin sa ating mga katabi, God bless you. Bakit kayo umiiyak? Kagabi, may umiyak ba sa inyo? Meron bang hindi nakatulog? At lumuluha, magdamag? So yung iba siguro, naranasan nyo na, nakatulugan nyo na yung pag-iyak. Meron naman, nagising, madaling araw. Nagising na may luha, umiiyak. Naranasan nyo na yun, ano? Ito po yung tanong na dalawang beses narinig ni Maria Magdalena, ang isa sa mga babae na pumunta sa puntod ni Jesus very early in the morning on the third day. Una ay
ang mga anghel na nandoon sa puntod ni Jesus na walang laman. Ang sabi ng mga anghel, Ale, bakit kayo umiiyak? Ilang sandali lang, pagkatapos na makita ni Maria ang isang lalaki na ang inakala niya ay hardinero, yung pala ay si Jesus, ngunit ba't hindi niya batid? Parehong tanong naman uli ang natanggap niya, this time mula sa Panginoon na hindi niya nakilala. Bakit ka umiiyak? Same words. Ito pong mga salita ni Jesus sa Easter season, bakit ka umiiyak, ay isang paraan ng Panginoon para ipahatid sa atin, ipaabot sa atin ang kaligayahan. Isa sa mga biyaya ng muling pagkabuhay ng Panginoon ay kagalakan sa ating buhay. Ngunit bago natin marating o maramdaman yung kagalakan sa buhay, tila tinatanong muna ng Diyos sa atin, ano nga ba ang iniiyak natin? Ano nga ba yung nakapagbibigay sa atin ng malalim na kalungkutan? Isang tanong na marahil marami sa atin ayaw sabihin ang sagot. Mabuti pang sarilinin na natin. Medyo maselan, Father. Medyo personal. Ano nga ba ang iniiyak natin sa buhay? Ano nga ba ang naghahatid sa atin ng kalungkutan? Ang Ebanghelyo ay nagsasabi ng ilang dahilan. Unang dahilan, mayroong nawawala sa atin. Parang si Maria Magdalena, hinahanap niya ang bangkay ni Jesus sa araw na iyon, ngunit hindi niya makita. Mayroon tayong hinahanap na tila nawawala. Nalulungkot marahil tayo dahil nawawala yung kahalagahan natin na nais nating marinig at maramdaman sa mga taong mahahalaga sa atin. Hindi natin nararamdaman na tayo ay kailangan. Hindi natin nararamdaman na kahit matagal tayong nawawala, walang humahanap sa atin. At nagtatanong tayo, mahalaga pa ba ako sa kanila? Kailangan pa ba ako ng aking mga anak? Mahal ba talaga ako ng magulang ko? Hindi na niya ako hinahanap. Isa sa mga dahilan ng ating kalungkutan, meron tayong hinahanap dahil parang mayroong kinuha sa atin. Mayroong kinuha sa atin. Atin sana, pero dahilan sa ilang pangyayari, nawala sa iyo. Kinuha sa iyo. Kinuha, alimbawa, yung asawa mo. Kaya yung asawa mo, sumakabilang bahay. Kinuha sa iyo yung karapatan mo dun sa mana. Kinuha sa iyo yung dapat sanang respeto mo sa sarili mo, pero dahil ikaw ay binastos, pakiramdam mo, kinuha sa iyo yung sanang dangal, reputasyon na dapat ay para sa iyo. Kalungkutan na sinasabi dito ng Panginoon sa Ebanghelyo na tila ikaw ay nangungulila. Pero alam po ninyo, ano man ang sanhi ng ating kalungkutan, meron din namang sinasabi ang Panginoon na dapat din po nating isaalang-alang.
Ano po iyon? Ating isaalang-alang kung ano yung meron tayo. Kung yung wala tayo, nagiging dahilan ng ating kalungkutan, sinasabi ng Ebanghelyo, sana makita mo kung ano ang meron ka na pwedeng maging sanhi ng iyong kagalakan. Instead of crying over the things that you do not have, look at the things that you have, that you may be happy. Kung hahanapin lagi natin kung anong wala tayo, kinuha sa atin, sigurado, talaga namang ito ay maghahatid sa iyo ng kalungkutan. Iiyak ka talaga. But the Lord is telling us, look at what you have and make it enough reason for you to be happy. Kaya di po ba napansin nyo dito sa Ebanghelyo, hindi alam ni Maria na nasa harapan na niya si Jesus. Napagkamalan pa niyang isang hardinero. Kaya ang tanong niya, kung tinago niyo po yung katawan, yung bangkay ng aking Panginoon, sabihin niyo po kung saan niyo tinago, kukunin ko. Hindi niya alam, yung pinakakahanap-hanap niya, naroroon na pala sa kanyang harapan. And maybe that is true in our lives. Ang dami nating hinahanap, yung pala, yung makapagbibigay ng kagalakan sa atin at kasiyahan, narariyan na pala sa harapan natin. Hindi natin alam. Hanap tayo kung saan-saan. Yung pala, ayan na, sa iyong harapan. Nasa iyong poder na. Pangalawang pwede nating mula sa Ebanghelyo, pagmula ng ating kagalakan, yung pangyayari na nung tinawag ni Jesus ang pangalan ni Maria, biglang parang nagising si Maria. Nagising siya. Tinatanong ni Jesus, sino ba, ano ba ang iniiyak mo? Bakit ka umiiyak? Tanong ni Maria, saan niyo ba dinala yung bangkay ng aking Panginoon? Nagugulumihanan siya. Nalulungkot siya. Biglang nagsalita si Jesus, Maria. Alam niya ang pangalan ko. Ikaw pala, Panginoon. Ikaw pala iyan. Ano ibig sabihin po nun? Parang gustong sabihin ng ating Panginoong Jesus kay Maria, hindi ka nag-iisa. Naririto ako. 10 dahilan kung bakit tayo nalulungkot ay dahil tayo ay nag-iisa. Bakit tayo umiiyak? Dahil tayo ay nag-iisa. Naisabihin ng Panginoon, may kasama ka. Kasama mo ako. At naisabihin ng Panginoon, huwag kang mag-alala. May mga taong pinadala ako na niregalo ko sa iyo para samahan ka. Minsan po, ang huling-huli nating napapahalagahan, ang huling-huli nating nakikilala sa gitna ng ating paghahanap, pag-iyak at kalungkutan, ay yung mga taong malalapit sa atin. Nakalimutan mo, may pamilya ka pala na narariyan para tulungan ka, samahan ka. Nalimutan mo, may mga kaibigan kang tapat na magsalita ka lang, tumawag ka lang, tatakbo na yan, dadamayan ka. Kung bakit ba lagi mong nararamdaman na nag-iisa ka? Kung bakit ba na pinipilit nating isipin na aping-api ka, iniwan ka, at nag-iisa ka? Gayong ang katotohanan, narariyan ng Diyos, kailanman hindi ka iniwanan. Ganong nagpadala pa ang Diyos ng mga tao
para damayan ka, samahan ka, at hindi ka nag-iisa. Kung nalulungkot ka ngayon, tingnan mo yung nasa paligid mo ngayon sa buhay mo. Hindi ba sapat na sila para maibsan ang iyong pag-iyak at kalungkutan? Hindi ba sapat na sila para magpasalamat ka sa Diyos dahil may kasama ka? Hindi ba sapat itong mga taong ito para tumigil ang iyong pag-iyak at paghahanap at nang ikaw ay makaramdam ng kasiyahan at kagalakan? Bakit ka umiiyak? Sagot ng Panginoon, ito ang mga dahilan kung bakit dapat ikaw ay magalak.